Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Migs. At 7 taong gulang pa lang ako noong unang beses kong naintindihan na may mali sa mga mata ko. May nunal ako sa kaliwang mata. Maliit lang. Halos hindi napapansin. Sabi ni Mama, pinanganak daw akong ganun. Sabi naman ni Papa, wala lang daw yun. Pero simula pa lang, alam kong hindi siya normal. Tuwing napapapikit ako ng matagal, may nakikita ako. Parang may biglang sumisingit na eksena sa loob ng ulo ko. Malinaw at sobrang totoo. Noong una, maliliit lang. Basag na bote sa kalsada, nahulog na paso, asong nasagasaan. Lahat ng yon nangyayari kinabukasan. Akala ko nagkataon lang. Hanggang isang hapon, habang naglalaro ako sa labas ng bahay namin sa looban, bigla akong napapikit dahil sa init ng araw. At doon ko nakita, sunog. Hindi lang apoy, dagat ng apoy. May mga bahay na gawa sa kahoy, isa-isang nilalamon, makapal na usok, mga taong sumisigaw, at sa gitna ng lahat ng yun, ang lugar namin. Nakita ko ang bubong ng bahay namin na bumigay. Narinig ko ang iyak ng mga kapitbahay. Naamoy ko ang nasusunog na plastik at kahoy kahit nakapikit lang ako. Napamulat ako agad. Nanginginig ang tuhod ko. Pawis na pawis ako kahit hapon pa lang. Tumakbo ako papasok ng bahay. Ma, Pa, masusunog po tayo. Nagulat sila. Tumawa pa si Papa nang marinig yon. Ang aga-aga ng imahinasyon mo, Migs. Sabi niya habang umiinom ng kape. Baka kakapanood mo yan ng TV. Dagdag pa ni Mama sabay hawak sa ulo ko. Pero umiiyak na ako. Hindi po, nakita ko po talaga. Pag pumikit po ako, sunog po lahat. Tahimik saglit ang bahay. Tumingin si Mama kay Papa, tapos ngumiti ulit. Walang mangyayaring sunog dito. Ingat na ingat ang mga tao, sabi niya. Pero habang tinitignan nila ako, sumikip ang mata ko. Parang may humihila sa loob. Parang may bumubulong na huli na. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, bumabalik ang parehong eksena. Mas malinaw, mas maingay, mas mainit. Hanggang sa may naamoy akong kakaiba. Usok. Hindi sa isip ko, sa totoong buhay. Biglang may sumigaw sa labas. Sunog! Sunog! Bumangon si Papa. Tumakbo si Mama papunta sa bintana. At doon ko nakita eksakto kung paano ko nakita kanina. Ang apoy, ang sigawan, ang usok. Habang hinahatak nila ako palabas ng bahay, napapikit ako ulit. At sa huling pangitain ko noong gabing yun, wala na akong nakitang bukas. Hindi ko na maalala kung paano kami nakalabas ng looban. Ang malinaw lang sa isip ko, ang init. Parang may humahabol na apoy sa likod namin. Habang buhat ako ni Papa, ramdam ko ang panginginig ng dibdib niya. Si Mama naman, paulit-ulit akong tinatakpan sa mata. Huwag kang titingin, huwag kang pipikit, pabulong niyang sabi. Pero huli na. Kahit dilat ang mata ko, nakikita ko pa rin ang mga eksenang hindi pa nangyayari. At yung iba, parang hindi na dapat mangyari sa mundong to. May nakita akong kapitbahay na tatakbo, pero madadapa. May nakita akong batang babae na iiyak, pero hindi nasisigaw. May nakita akong anino sa usok na hindi tao. Nang makarating kami sa kalsada, pinaupo nila ako sa tabi. Doon ko nakita ang buong lugar namin.
Wala na. Sunog, uling, sirang bubong, sigawan ng mga taong nawala ng bahay. Lahat ng nakita ko noong hapon, nangyari eksakto. Kinabukasan, umalis kami. Hindi na bumalik si Papa sa trabaho niya. Hindi na rin kami tumira sa looban. May kamag-anak kaming tumanggap sa amin sa ibang bayan. Mas tahimik, mas malayo, mas ligtas, sabi nila. Pero alam kong hindi yun totoo. Unang gabi pa lang sa bagong bahay, hindi ako pinatulog ni Mama. Kahit anong mangyari, huwag kang pipikit ng matagal ha. Tumango ako, pero ang mata ko, kusa ng sumasakit. Parang may gustong ipakita. At nang hindi ko na kinaya ang antok, napapikit ako. Hindi na sunog ang nakita ko. Isang kalsada, isang bus, isang sigawan. At sa gitna ng eksena, si Mama. Napamulat ako, sumigaw. Ma, wag po. Nagising sila pareho. Panaginip lang pala. Kinabukasan, may balita sa radyo. May bus na bumangga sa highway na dadaanan sana ni Mama papuntang palengke. Hindi siya sumakay. At doon na sila naniwala sa lahat ng sinasabi ko. Pagkatapos nun, pinatignan nila ako sa albularyo. Pero hindi ko na matandaan kung anong ginawa ng albularyo sa akin. Pero matapos yun, hindi na ulit ako nakakita ng pangitain kahit pumikit ako. Tawagin mo na lang akong Arman, Sir Dave. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula, pero alam ko kung kailan ko napagtanto. Tuwing tinitignan ko ang isang tao sa mata, may kisap na eksena akong nakikita. Sandali lang, parang alaala na hindi ko naman naranasan. Hindi malinaw ang muka, pero klaro ang huli. Dugo, hinga na nauubos, tahimik. Hindi ko sinasabi kahit kanino. Akala ko noon, masisira lang ulo ko. Hanggang sa araw na tumingin ako kay Leo. Magkaibigan kami mula high school. Siya yung tipo ng tao na laging nauuna sa tawanan. Walang takot at walang pakialam sa mga babala. Noong araw na yun, pauwi kami galing trabaho. Nagkukwentuhan lang. Normal na araw. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At doon ko nakita isang madilim na kalsada, basag na salamin, isang helmet na pula, may dugo. Napatigil ako sa paglalakad. Uy, anong problema? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko nakita ang mukha niya sa pangitain pero alam kong siya yun. Ramdam ko. Leo, ingat ka muna ha. Huwag ka munang magmotor mamaya. Mahina akong sabi. Tumawa siya. Malakas, yung tipong sanay na. Anong trip mo? Takot ka na rin ba sa motor ngayon? Biro pa niya. Gusto kong sabihin lahat. Gusto kong ilabas kung ano ang nakita ko. Pero natakot ako. Baka pagtawanan lang ako. Baka isipin niyang sira na ulo ko. Basta, makinig ka lang. May masama akong pakiramdam. Sabi ko. Ngumiti pa rin siya. Pero may halong inis. Pre, ilang taon na tayo. Huwag ka nang ganyan. Naghiwalay kami sa kanto. Sumakay siya sa motor niya. Nakatayo lang ako. Pinapanood siyang umalis. At sa bawat metro na lumalayo siya, bumabalik ang eksena sa ulo ko. Mas malinaw, mas detalyado. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitignan ng cellphone ko.
Gusto kong tawagan siya, pero pinipigilan ako ng sarili ko. Hanggang sa may tumawag. Hindi si Leo. Isang hindi kilalang numero. Kaibigan po kayo ni Leo? Doon ko nalaman. Hindi ako nagkamali kahit minsan. At sa gabing yun, unang beses kong hiniling na sana, hindi ko na lang siya tinignan. Hindi ko na maalala kung paano ko nabitawan ng cellphone. Ang malinaw lang, yung boses sa kabilang linya. Kalma, diretso, parang sanay na sa ganitong tawag. Naaksidente po siya sa highway. Pakipuntahan na lang po sa ospital. Hindi sinabi kung buhay pa. Hindi rin sinabi kung patay na. Pero alam ko na. Habang nagbibihis ako, paulit-ulit bumabalik ang eksena. Ang helmet sa kalsada, ang basag na salamin, ang dugong kumakalat. Mas malinaw na ngayon. Hindi na parang pangitain. Alaala na. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng amoy ng gamot at katahimikan. Nakaupo ang nanay ni Leo sa labas ng ER. Hawak ang rosaryo. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa sahig. Parang may hinihintay na kumpirmasyon na ayaw niyang marinig. Lumabas ang doktor. Isang tingin pa lang niya, alam ko na ang sasabihin niya bago pa bumuka ang bibig niya. Pasensya na po. Hindi na po namin siya naisalba. Parang may humampas sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihan na binalaan ko siya. Pero wala ring silbi. Habang nilalapitan ko ang katawan ni Leo sa loob, napatingin ako sa mukha niya. Mapayapa, parang natutulog lang. At doon ko narinig ang pinaka masahol. Pagtingin ko sa kanya, may nakita ulit ako. Hindi na aksidente. Ako, nakatayo sa tabi ng kabaong niya. Umuulan. Napaatras ako, napahawak sa pader. Nanginginig ang mga kamay ko. Simula noon, hindi na ako tumitingin ng diretso sa mga mata ng tao. Natutuwa kong umiwas. Natutuwa kong yumuko. Dahil bawat tingin, may kaakibat na tanong. Buhay pa ba siya bukas? Pero kahit umiwas ako, hinahanap ako ng mga pangitain. Isang kapitbahay na ngumiti sa akin. Kinabukasan, inatake sa puso. Isang tindera na binilhan ko. Makalipas ang ilang linggo, na aksidente. Lahat ng nakita ko, natupad. At mas masakit kapag binalaan ko, mas mabilis nangyayari. Matapos ang lahat ng yon, nagdesisyon akong umalis na lang sa lugar namin. Namuhay sa ibang lugar na hindi ako kilala at hindi na din ako masyadong nakipagkaibigan. Hanggang ngayon, pag may pangitain akong nakikita, sinasarili ko na lang para hindi ako masisi. Sa ngayon naman, tahimik na ang buhay ko. Galing kami noon sa school. Hapon na. Yung oras na pagod na ang utak pero gising pa ang katawan. Ako at ang matalik kong kaibigan na si Jared, sabay kaming umuwi gaya ng araw-araw. Pareho kaming tahimik habang naglalakad. Bitbit ang mga bag. Rinig ang tunog ng mga tricycle at ingay ng mga tindahan sa kanto. Pagdating namin sa may kanto, isang makitid na daanan na shortcut pa uwi, bigla siyang huminto. Pre, wag muna tayo dumaan dyan, sabi niya. Mahina pero seryoso. Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit? Late na tayo. Sagot ko sabay tawa. Akala ko nagbibiro lang. Pero iba ang itsura niya. Namumutla, pawisan,
kahit hindi naman mainit. Nakatingin siya sa kanto na para bang may nakikita siyang hindi ko makita. May masamang mangyayari. Parang may papatayin. Bulong niya. Natawa pa ako lalo, pero may konting kaba na. Ang arte mo naman. Ano ka, manghuhula? Tara na, wala naman tao. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung bakit pero malinaw. May dugo, may sisigaw, sa kanto mismo. Hindi na ako nakatiis. Pre, tigilan mo nga yan. Galing lang tayo sa exam. Baka pagod ka lang. Sandaling nagdalawang isip si Jared. Pero sa huli, sumunod din siya. Sabay kaming pumasok sa kanto. Tahimik doon. May iisang ilaw ng poste na kumikislap. May dalawang lalaking nakatayo sa dulo, nag-uusap. Akala ko, normal lang. Pero napahinto si Jared. Pre, sila yun. Bulong niya. Bago pa ako makapagsalita, biglang may sumigaw. Ano? Isang malakas na kalabog. Sunod-sunod na sigawan. Nakita kong may humugot ng patalim. Mabilis. Isang saksak. 2, 3. May bumagsak sa simento. Kita ko ang dugo. Kumalat sa ilalim ng ilaw ng poste. Yung isa, nanginginig. Pilit tumatakbo pero nadapa. Yung isa, hawak pa rin ng patalim. Nanginginig ang mukha sa galit at takot. Napaatras kami ni Jared. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Siya lang ang humawak sa braso ko at hinila ako palayo. Tumakbo kami. Hindi ko na alam kung gaano katagal. Basta narinig ko ang mga sigaw sa likod ko. Ang iyak, ang tunog ng mga taong nagkakagulo. Pagdating namin sa labas ng kanto, saka lang ako nakahinga. Nanginginig ako. Si Jared, nakaupo sa bangketa, hawak ang ulo. Maya-maya, dumating ang mga tao, pulis, ambulansya. Tinignan ko ang kanto, puno ng ilaw, at maraming nagbubulungan. Kinabukasan, balita sa buong barangay. Patayan sa kanto, away sa pera, isang patay, isang sugatan. Hindi ako makapaniwala. Lumapit ako kay Jared. Paano mo nalaman? Hindi ko rin alam. Bigla lang, parang pinakita sa akin bago pa mangyari. Simula nun, medyo iniwasan na namin yung kanto na yon. Pero hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami ni Jared. Ako nga po pala si Noel. 12 taong gulang lang ako noon. At may nunal ako sa kanang mata. Isang maliit na tuldok na madalas pagtawanan ng mga kaklase ko. Sabi nila, pampaswerte raw. Pero alam kong hindi. Dahil tuwing nakapikit ako, may nakikita akong mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, alam ko na lang na kapag pumikit ako ng mas matagal sa karaniwan, may eksena akong nasisilayan. Parang nanonood ng pelikula sa loob ng ulo ko. At lahat ng nakikita ko, nangyayari. Noong araw na yun, pauwi ako galing eskwela. Dumaan ako sa lumang tulay sa bayan namin. Bakal na tulay na matagal nang kinakalawang. Araw-araw may dumadaan doon. Mga estudyante, tricycle, jeep, at minsan mga truck na mabigat ang karga. Huminto ako saglit sa gilid. Napapikit ako. Ang tulay, bumigay.
Hindi biglaan. Narinig ko ang una, isang malutong na crack. Sumunod ang hiyawan. Nakita ko ang mga bakal na unti-unting napuputol. Ang sahig na lumulubog at ang mga taong isa-isang nahuhulog sa ilog sa ilalim. Napamulat ako agad. Nanginginig ang buong katawan ko. Sa harap ko, may paparating na jeep na puno ng pasahero. "Wag po, tumigil po kayo," sabi ko. Tumingin sa akin ang driver. Parang naiinis ang mukha niya. "Hoy bata, umalis ka dyan." Pero hindi ako gumalaw. Tumayo ako sa gitna ng kalsada. Sumigaw ako. "Masisira po ang tulay. Maniwala po kayo sa akin." Nagpreno ang jeep. Bumaba ang driver. Galit na galit. "Anong sinasabi mong bata ka?" At doon nangyari. Isang malakas na kalansing mula sa ilalim ng tulay. Parang may naputol. Napatingin ng lahat. May isang bakal na piraso ang tuluyang bumagsak sa ilog. Biglang nagkagulo. May sumigaw. "Bumibigay na yung tulay!" Agad umatras ang jeep. Tumigil ang ibang sasakyan. May mga taong nagtatakbuhan palayo. At ilang segundo lang ang lumipas. Bumagsak ang gitna ng tulay. Isang napakalakas na ingay. Tubig na umalon. Bakal na nagdurog-durog. Pero wala ni isang sasakyan. Wala ni isang tao ang nahulog. Tahimik ang lahat. Lahat ligtas. Lumapit sa akin ang isang matandang lalaki. Nanginginig ang boses niya. "Baka kung hindi dahil sa'yo, patay na kami." Kinabukasan, sinarado ang tulay. Nalaman ng mga engineer na malapit na pala talaga itong bumigay. Tinawag nila akong bayani. Pinapurihan ako. At matapos yun, ay palagi na silang nakikinig kahit kanino. Lalo na pagbabala. Kasi sabi nila, mas okay na maniwala sa mga babala kaysa magsisi tayo pag huli na. Ako nga po pala si Jonas. At ito ang nangyari sa akin noong nakaraang undas nang umuwi ako sa probinsya namin sa Antique. Hindi ko akalaing ang simpleng pagdalaw ko sa puntod ng lolo ko ay magiging nakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Matagal na akong hindi nakauwi sa amin. Mga 3 taon na rin simula nang malibing si lolo. Namatay siya sa katandaan at sobrang lapit namin sa isa't isa. Kaya ngayong nagkaroon ako ng pagkakataon, gusto ko talaga siyang dalawin at linisin ang puntod niya. Maaga pa lang, mga 8:00 ng umaga, naglakad na ako papunta sa sementeryo. Maliit lang ang bayan namin, kaya sanay akong dumaan sa mga palayan at baku-bakong daan. Pero nang malapit na ako, may isang matandang lalaki sa tindahan ang nagsabi sa akin, "Doon ka ba sa lumang sementeryo? Sa kabilang burol? Huwag kang magtatagal ron, iho. May kakaiba raw doon tuwing undas." Ngumiti lang ako. Pero nung makarating ako, agad kong naramdaman na may kakaiba talaga. Wala ni isang tao. Samantalang sa sementeryo sa kabila, ang dami kong naririnig na tao at ingay ng mga bata. Dito, wala. Puro ihip lang ng hangin. Pagpasok ko, napansin kong iba ang ayos ng mga nicho. Hindi pantay. Parang nagkalat lang. Yung iba, may nakabukas na lapida. Parang walang nag-aalaga. May mga bulaklak na tuyong-tuyo at mga kandilang tila matagal nang di nasindihan. Sinimulan kong hanapin ang puntod ni lolo. Habang naglalakad ako, napansin kong lahat ng puntod may pare-parehong petsa ng kamatayan. Oktubre 31. Lahat
iisa lang ang taon. Medyo nagtaka at kinilabutan ako, pero nagpatuloy pa rin ako. Hanggang sa mahanap ko ang lapida ni Lolo sa dulo, sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nilinis ko muna gamit ang basahan at tubig, tapos nagsindi ako ng kandila. Habang nakayuko ako, napansin kong may anino sa sahig. Parang nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, may matandang lalaking nakaputi. Nakatingin lang sa akin. Maputla at payat. May hawak na rosaryo. "Magandang umaga po," sabi ko. Ngumiti lang siya ng bagya. "Hindi ka taga rito, no?" Tumango ako. "Dadalawin ko lang po si Lolo Arturo." Ngumiti siya ulit. "Ah, si Arturo. Matagal na namin kasama yun." Napakunot na uwa ko. Kasama? Pero bago ko pa man maitanong pa, tumalikod na siya at naglakad palayo, papunta sa mga nicho. Sinundan ko siya ng tingin, pero habang lumalayo siya, napansin kong unti-unting naglalaho ang katawan niya sa araw, hanggang sa naging anino na lang. Napatakbo ako pabalik sa daan kung saan ako dumaan kanina, pero hindi ko makita ang gate. Ang sementeryo parang lumawak at lumaki. Ang mga daan paikot-ikot. Kahit saan ako lumingon, puro nicho. Naririnig ko pa ang mahihinang tinig mula sa mga puntod, parang mga taong bumubulong. "Huwag mo kaming iwan. Dito ka na lang." Tapos biglang may humawak sa paa ko. Isang kamay na galing sa ilalim ng lupa. Sumigaw ako. Pilit kong hinila ang sarili ko. At paglingon ko, may mga aninong papalapit. Hugis tao, pero wala silang mga muka. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang lumang krus. At doon ko nakita ang pangalan ko, ang nakaukit sa lapida sa ibaba. Jonas, ipinanganak 1996 at namatay noong Oktubre 31, taong 2023. Bigla ako nawalan ng malay. Ang huling natatandaan ko, may malamig na hangin na dumaan at biglang dumilim ang paligid. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng sementeryo, basang-basa sa pawis, at tanghaling tapat pa rin. Pag-uwi ko, kuwinento ko sa tiyahin ko ang nangyari. Ang sabi niya lang, "Jonas, matagal nang walang sementeryo doon. Nilipat na lahat ng inilibing doon. 3 taon na ang nakakaraan." Doon ko lang nalaman, ang sementeryong pinuntahan ko ay sarado na mula pa noong 2020. Dahil gumuho raw ang lupa at maraming bangkay ang hindi na nakuha. Matapos ang karanasan kong yun, umuwi na ako sa Maynila at hindi na bumalik sa probinsya namin sa Antique kahit kailan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat kung mabasa. More power sa inyo, Sir Dave.